sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras sa Noda Veritas, 7 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Noda Veritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Noda Veritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Noda Veritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagsalamat ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Kagiduro giuwan-uwan na. Resulta ni suma sa mga notisya paybaw gikan sa butan sa Pag-asa gumikan kini sa habagat. So mas kuyo pang habagat no kaysa tropical depression. Ngano man ang tropical depression matagna na to pila ka adlaw ang ilahang pagpamorisyo dahil mo exit dayon. Kini mura naman og regular na ang habagat. Diba na-notice ba ninyo gabahaan ta mapurisyo ang ato ang mga estudyante, laki pod ang dili mga estudyante mapurisyo sab. No? Samot na kung magbaha ang pipila ka mga palibot din sa atong syudad. So, amo lang mong gipaybaw nga mao kana ang actual nga sitwasyon. Kadagaas ang uwan diri sa atop sa ato sa Radio Ultra Studio partner, no? O niya din kaganina pagtugbong nako init. Grabe. Unsa day mo? Alright, karon po na doon natin special class sa Noda Veritas. Ang ato mga estudyante, mga itong regular na to nga mga nagpadangat sa mga pangutana nga ilang gitunol dinhe kay nahibaw po ko part ako bang gitunan ba gi-analisar na ko ang sitwasyon daghan pagyud kanato ang wa mahibaw sa pipila ka mga balaod nga tan-aw nako importante ni sa ato mga kaigsunan ilabi na sa ato mga kaigsunan nga wa pagyud sila masayod og unsa no ang dapat nila nga tamdon unsa ang dapat nga pagabuhaton nga pinasubay sa atong balaod ug unsay atong himuon pinasubay gyapon sa atong mga balaod. So special class ni sa Noda Veritas. Anybody bisag kinsa welcome nga makapadangat sa pangutana. Ang atong contact number dinhi sa atong special class sa Noda Veritas mao ang 0917 704-3210 o ingon man pod ang 0926-7702-557. Unang nagpaybaw diri si Ma'am Elizabeth Baselgo. Ma'am, mayong hapon nimo puriso kay palibot na to kay uwan-uwan na sab no. Siya dito sa Lumbia. Last week gibahaan ang area sa Lumbia natong kusog nga uwan. Unya habagat lang yapon ang suspetsado. Grabe. Oo. So unsaon ta man mao man kaagod na. So karong hapon na sa ako nang gikasulti mao ni ang schedule 3 to 4 MWF ang Noda Veritas. Special class kini no. Exclusive ilabi na sa mga loyalista sa ato nga programang Noda Veritas. Hibaw ko daghang tigpaminaw dinhi kasunod dinhi sa ato nga programa. Gijat daw nila mga importante nga mga topic discussion nato dinhi kay makatabang maggudpod ni nila. So sugdan ta ni apan sa di pagyud magbasa sa unang mga ipadangat nga pautana ato unahon pagtagad ang niya diri sa 0926-7702. Gamay ra man nga pautana bago pa ni abot part. Kadiyot sa man bago ni. Okay. Noda Veritas, Sir Frank, murag karon pag yun ninibot. Sir Frank, good PM, as lang ko, pwede ba nga makadagan ang usa ka kandidato pagka SK chairman nga naaman siya'y uyuan nga igagaw sa iyahang mama o tagsa nga incumbent kagawad sa barangay? Bawal man eh. Oo. In fact, naatay balaod sa iski, kabahin sa political dynasty.
ang tumong og tuyo nga para nga did-an ang mga kandidato ilabi na sa SK ilabi na sa SK nga dili o gibawalan sila ang tumong og tuyo o gipasubay kana sa anti-political dynasty nga provision para sa mga SK o nga limitado kini sila mula ning atong klarohon kay dunay uban nag-istorya nga it is within the fourth degree of consanguinity or affinity. Naapoy nag-istorya nga it is within the second degree of consanguinity or affinity. Bawal na siya, no? Nga makaparinti ka og mga igagaw nga incumbent did-an ka sa paglansad. Karon, diha pa lang sa pag-file sa Certificate of Candidacy na may taga-kumilik. Pagtanaw nila, first panalitan nila nga pagtanaw lang sa COC, kung magidid-an siya, pahibawa na siya nga disqualified. Apan kung karon wala siya pahibawa, o niya na-notice ninyo nga naa siya parinti. So, legitimate yung pag-file. Pero kamo nga mga mas labaw na sayod, no, kay basig na overlook lang na sa taga-kumilik, mag-file kamo og complaint diha mismo sa opisina sa Kumilik para bawalan or did-an ang maong kandidato sa SK nga makadagan. Ingon na lang na ni ana ang ato nga pamaagi o bawal na siya kay ang nabasahan ako nga balaod part up to second degree of consanguinity or affinity. Ang problema nakasabot ba sa mo og affinity or consanguinity? May ni kini amata sa Nuda Veritas. Ang affinity part, parente nimo dili sa dugo. Parente lang nimo kay netabo nga ang imuhang igsuon naminyo. No? Naminyo unya dayon kining ang banas imong igsuon silbi imong inlo mao na siya giisip nga affinity. Dili pinaagi sa dugo. Pinaagi sa dugo nga paryente, mao nang gitawag nga consanguinity. Okay? So, naiuban diha nga, oy, paryente ba mi? Sa dugo, so consanguinity na. Unya, kung panalitan paryente by affinity, sa ato pa, mga in-laws, mahimong bayaw, inana, no? Bayaw, mga umagad, or masamong, kana sila, cover na sila sa prohibition kabahin sa political dynasty sa SK. Okay? Sige. Next na to nga question. Kadyot lang ha. Kay diri ni sa 0927 702 0926 naglibog na ko, daghang kay kong gihuna-huna part. 0926-7702-557. Gaulan manggod. Kini pangutanan ni murag ganina ran Sir Frank, maayong hapon diha kanimo og ingon sa libuan nimo nga tigpaminaw. As lang ko sir, kung nakahulog ka na sir, bisan kas-a lang or kausa lang sa SSS, membro na ba ka ana sir og mamatay makadawat ba siya og burial benefits? Sumala sa ako mga previous interview sa SSS, bisan og usa lang kabuan membro ka na, di ka na malaksi diha mismo sa listahan sa Social Security System. May tungod sa pangutana sa burial benefits, kung wa ko masayop sa akong mga previous nga interview, cover ka na sab niya na. Pero mamatay sa ka. Ang ibong mga parente mo'y mag-claim. Uy, daghang kayo mga kuwan rin. Iabot na rin sa ko opisina, magpatabang sa SSS. Kaya ka na mga claim lagi. Nga pabalik-baliko, ningunan na. O kay daghang mga requisitos, affidavit of two disinterested persons, o niya sa patong uban nga mga kuan, certificate of marriage, so lagan another affidavit of two disinterested persons. Kay, nga naman, kay si membro sa SSS, nakapangasawa og lain, sa buhi palugar siya.
So nag-claim ang unang asawa, nag-claim man sa ikaduhang asawa. Amo na nga kinanglan naagi ka ng mga kamatuoran contract, marriage contract, usasab na, no? Etc. etc. Ang uban di makapabot kay ang taga is pod sa susabag bahin, grabe man sad sila magawa sa requirement, grabe sila balikin ni mga magununa pa, mga 2 months gikan karon, siya ro sa kadugay na ato nang dalion. Kung dili para ni Juan, ingna si Juan di ni pwede para nimo. Alright, kung pwede ka na para ni Cleopatra, ingno nimo sa Cleopatra, imo na ni. Ikaw ang entitled ni ini. Ingon na lang ka-simple. Okay? Sige. Padayonon na to o atong hutan ang inyong mga pangutana sa atong special class, no? Karong hapuna dinhi sa atong pagpadaguban sa atong tulumanon sa Nuda Veritas. Tanaw na to ha. Children, mga classmates. Mo na ni muranig special class on the air sa Nuda Veritas. Oliver Ampong Nalwal. Sir Frank, naminaw ako karon sa imong programa. Maulan nga Miyerkules sa kahaponon lagiber. Oo. Tinuod bitaw. Bago pa gini nagulan ba? Okay, si Rodney. Mayong hapon, Sir Frank, na maalamon o gwapo pagayod. Ganahan kay ko na ba? Ato lang na. Okay. Bisan tuod o dili tinuod, akong kaisipon ang tinuod para nga ganahan kay ko makikatubang sa tao ba nga pag atubang na ko sa tao na rod, akong paminaw nga si Rodney nag-istoryang gwapo ko. So ang dating nako mura sa ko gwapo makikatubang sa mga katawhan. O di ba? Na atay mga amigo o pagduol na to sa atong amigo mo great man ta. Muli mano ta. Akong paminaw nga na inagsulting gwapo ko. Na di lang nako po isaba sa akong gilimenuhan. Paminaw ko lang para kumpiyansa ta, confident kita sa atong kagulingon. O di ba? Ay salamat kay Rodney ha. Okay. Isip OFW sa una, asa man ang the best nga ahensya sa gobyerno, duulan kung nag-shutdown imong kompanya abroad og wala naka masweldoan. Karon klaro na kaayo kining tanang mga concern sa OFW. Adto na ta mo paingon sa Department of Migrant Workers. Tiwasong ko sa ni pagbasa. Duulan kung nag-shutdown imong kompanya abroad o wala naka masweldoan sa NLRC or sa OWA. I think ang OWA naa pa ba? I think na absorb na kana sa kanang Department of Migrant Workers, no? Kini sila ang opisina nga nakafocus sa tanang mga OFW ditong dapita sa gawas. So kung unsa tay mga concern, no? Unya kompleto ka sa mga papeles, kompleto ka sa contract o unsa pang mga terms and condition intact diha, dili ka magduha-duha sa pag-refer na ngadto mismo sa Department of Migrant Workers. Okay? So ingon na lang na ang procedure na to. Magpasalamat ta sa atong presidente sa nasod kanhi. Kini nga balaod na tukod panahon sa administrasyon ni Presidente Digong. Alright, sige, salamat gyud kayo, Rodney. Abroad na OFW ka di ay kanadto? Karon pa ko na kay bawo na pila ka tuig ka dito do. Si Rodney akong gipawtaro wilabot oy. Pila ka tuig dito Rod? Saniya paapas nga pangutana Sir Frank, wala by expiration ana sir, kay anging tungdan sir 2 years nagikan sa iyahang pagkawala. Money claims ambot nimong ipasabot 4 years. So within 4 years imo nang i-claim, ha? Sige. Tundan 2 years nagikan sa iyang pagkawala, meaning namatay. 4 years. Pwede na munang period nga within that period
wala pa mo prescribe ang imong katungod sa pag-follow up sa money claims diha mismo sa Social Security System. Alright. Good PM, Ultra Frank. Naminaw ko sa imong programa nga Nuda Veritas from Mrs. E. of Puerto. Hoy ma'am, maayong hapon. Unsa man kusuguan diha? Basin ba? Dire, mukusog ang pagbundak usahay pon mo hinay. Inya mo hunong. Inya uwan ang sab. Ingon na karon nakasabot na ko nini nga tungwan may pagka murasag na dunay buot ba. Nga murag bitaw ga tiaw-tiawan ta. Maldito sab ni sila. Sige, pabuton nako inyong dugang mga pangutana nga ipadangat din sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Wata nako. Minteras tanto bugnaw pa ang palibot. In the meantime, mag-isgot ta din sa atong special class sa Nuda Veritas. Mga estudyante sa Nuda Veritas, pamino og maayo. Kay doon ako i-discuss di kaninyo. Unya na ning pangutanang uban ha. Unahon ko ni pag-discuss, importante ni kayo. Ako bang gihunahuna kamo no nga namino. Ako bang gihunahuna nga gusto ko nga magserbisyo di kaninyo pinagi sa tukma nga mga information para mapuslan ninyo ang programang Nuda Veritas. Oy, pag-subscribe ka mo, maluoy taon mo na ako, oy. Bisag usa na lang urduha. Mag-subscribe mo na ko kada adlaw. Kay naaman ta YouTube channel. Unya, matultulan ninyo ang YouTube channel, pinagi lang sa pag-type Nuda Veritas CDO. Pag-click ni mo na manggawas dayon ang tanan nga mga episode sa Nuda Veritas program. Pag human ninyo na kay taas man na, dili na TikTok, ay pagdahom nga TikTok na. Almost an hour ang maong programang Nuda Veritas. Pag human ninyo og basa o pagpaminaw, paki-subscribe kung gustoan ninyo. Katong nakasubscribe, salamat ha. Thank you so much kay Boko nga kanising-kasing inyong pag-subscribe. Siguro konbensido sad mo at the same time sa pamaagi sa pagpresentar nako pagpasabot diha sa mga butang nga may kalabutan na sa Nuda Veritas. Okay, sige. Thank you so much ha sa inyong advance. I-advance ko lang pagpasalamat sa mga nag-subscribe sa ato YouTube channel. Pagkalami bagay sa kape, oy. Kadyot lang. Unya, inom na gamay nga tubig. Ibog lolaan na. Lolaan na, kapuliki paron o lungag siguro kamunting kahoy. Okay. Now, ako bang na sudong bitaw na-analyze ko nga daghan pagyud ka nato ang mahibalo sa mga butang, ilabi na ang pag-claim sa atong mga property, mga yuta. Kini nga problema, kumun, ilabi na diha mismo sa mga probinsya. Tungod kay kumun man nga panghitabo, isyo, may tungod nining bahay na. Dili na to masiguro nga baga kanila ang naibaw sa mga pamaagi. Nasayod silang tagsa-tagsa ka mga katungod. So, nahunanan ako nining atong special class sa Nuda Veritas sa students, mga estudyante din sa atong special nga class. Nga ako ning lakbitan para pag hatag kaninyo og mga informasyon, mga kasayuran, panalitan. Nahibaw ba mo og unsay gitawag nga summary procedure? Okay? Di mo interesado nini, di ba? Unya, siguro nakadungog mo, pero di nyo ni bali-balihon. Siya ay samok-samok lang na, unsay summary procedure. Tuganan talang mo, nga muning mga pinulungan sa mga abogado, ilabi na kung mag-file og kaso. Naay mga kaso, dili tanang mga kaso, ilabi na panalitan sa civil nga mga kaso, sa civil code, base. Nga, gatawgo na og summary procedure. Actually, na-practice na kinin ninyo. Ilabi na kung nakakaso ka mo kabahin sa luna sa yuta. Example, sa summary procedure. Unya ako pong i-explain di kaninyo unsa maning summary procedure. Para masabtan ninyo so that nga pag-abot sa tukmang panahon,
simba ko na mga ilan ninyo, mga higala ninyo. So, maka-contribute ka na o gamay, maka-suggest ka na o gamay. Alright. Ang summary procedure part, may tabo lamang sa mga kaso, kabay ni siyuta ang isyu ha, sa unlawful detainer. Alright, forcible entry. Nadungog na ninyo nito, di ba? Forcible entry. Kagapon, nag-hisgot tag forcible entry. Panalagsa, mag-hisgot ta og unlawful detainer. Once nga kining kaso maabot dito sa korte, ang away ni part ipaagi sa gitawag na summary procedure. Alright. Unsa man ang summary procedure? Ang summary procedure, gitawag nag-summary, meaning dili malangan. Madali ra. Pero dili gyud nga ingon nga ugma sulbad na. Pero kung atong itandi sa mga kasong daghan di sa korte, mas langan katong ubang kaso, ilabi na kung dili ipaagi sa summary procedure. Pero dili tanang kaso pwede mag-enjoy sa gitawag nga summary procedure. Ang summary procedure usa kini ka procedure nga gisagop sa atong mga hukmanan sa pagsulbad sa mga problema, ilabi na ang pagpanag-iya sa lura sa yuta. Nga ipatawag ang argibyado o ipatawag at the same time katong gireklamuhan silbi. Mag-istorya sila diha mismo sa korte. Of course, to be represented sa mga abogado. Okay. Pag humana nag-istorya, ang korte mo order lang nga maghimo ka mo position paper. Na unsa makini position paper? Ang position paper mao kana ang pagsugilon sa tanan ngano nga kining yuta akong i-claim nga ako ni. Natural silang duha mo claim nga ila gina. Di ba? Unya i-attach nila ang mga nagkalalaing ebidensya aron makonbinser ang huwis. Okay. So, gasubmit na sila sa position paper. Submit na ang nanumbong, submit na pod katong gisumbong. Kay tagalan man sila sa korte, within 15 days from receipt of this notice, you are hereby required to submit your position papers. Attached therewith are the necessary nga mga documents to support your claim. Okay. So, submitted na, maybe after 15 days. Basahon din ka na sa korte. Pag humagbasa sa korte, kay summary procedure man, naaman tong mga ebidensya gi-attach, magpakanaog din sa diretsong decision. Mao nang gitawag na summary procedure, dili malangan. Dili na sama sa ubang mga kaso nga makutigyo kayo. Sabtan ninyo, mao ka na ang summary procedure. Kay ba ko, pipila ka ninyo lang nakabati ni ini, nguban siguro, dili, pabungol-bungol lang, mabusog bagutanan ng summary procedure. Pero nga itong tumog o tuyo nini is to educate, pagpaybaho sa atong tagsa-tagsa ka mga katungod. Nga naman, kay this is something to do with our claim to a particular or certain property being occupied by the informal settlers. Kuha ninyo. Sabtan ninyo. Okay. So, ang paghusay na para madali, summary procedure. Dilitan ng kaso mo labay o moagi sa summary procedure. Ha? Diyot lang haputlo na to sa makajot kay akong anamon pag-acknowledge kinini adiri sa PICAS. Nining atong special class sa Nuda Veritas. Di adiri si kajot lang ha. Suroy-suroy ni Libs Mutublag. Sir Frank Nuda Veritas. Na ako'y i-share sa kaayo sa SSS. Akong silingan na bae na isa'y igsuon edad 44 anyos. Sa iyang tanaw, iyang magulang palahubog man. Sa iyang tanaw, iyang magulang palahubog man. Ug basta baya palahubog, dali ra na matigba. Ikaw galing. Hoy, sorry, ikaw galing ka.
ano man to kay Seymour man to. Palahubog, dali ra na matigbak. Ang gihimo niya, iyang gipasulod o giparehistro iyang igsuon sa SSS. Karon ra ba nagkampanya sila for membership. Nagbayad ra siya usa ka bulan. Paminaw ha. Nagbayad ra siya usa ka bulan. Sus, grabe ka coincidence ba? Namatay man kaha iyang igsuon sunod bulan. Nakadawat ang among silingan sa benepisyo maski usara ka buwan iyang kontribusyon. Ulitaong guwang iyang igsuon busa importante jud ang SSS sa atoa. Nindot kayo nga mga information, no? Self-employed ka, pagpamimbro sa SSS. Naay programa karon sa Social Security System nga kini ilang i-expand ngadto sa mga lowly individual nga ipamimbro sa Social Security System. Ang tumog og tuyo mao ang pagproteher sa mga membro nga sa umabot og ugma damlag simbako og dunay mga pangitabo nga dili maayo, ikaw nga nakalista silbing membro sa Social Security System makatagamtam ka sa serbisyo gikan kanila. Alright, Buboy Tadim, ato ni mga estudyante ba? Good afternoon, Manager Frank. Na late kog time in. Bitanaw na ko sa class record be. Okay. Dili pa kay tanto nga late ka. Recorded na mo dire. Punctual ka lang yapon nga nakalista dire sa atong special class. So, mao na lugar to. Okay. Sa summary procedure. Paybawa lang ko og di nyo masabtan kay ako gapaningkamot gyud ko nga masabtan ninyo ni mga butanga kay unsa mi pulos na itong paglingkod nato dinhi. Kung dili ta maka-share, di ta makatabang diha ninyo. Okay. Ang common nga problema nga pwede ma-apply nato ang summary procedure part, no? Sa rules of court kini gikuha summary procedure. Kanang mga kaso nga forcible entry. Now, dili na to balimtan nga kining kasuha ipagisa na to sa barangay. Ug di masulbad, dangop ta sa abogado, mag-file ta, padadaan na to sila kanang gapuyo forcible entry sa ibong luna sa yuta nga pinugos. Mo bitaw nang giingo forcible entry kay pinugos. Naay gitawag nato nga violence, naay intimidation, naay threats nga gi-initiate sa buot magpuyo sa luna sa yuta nga imuha. Manang gitawag nga forcible entry. Now, dinhi may bawa nato og asa kutob ang katungod nato nga maka-file kita sa forcible entry nga muluntad kana ngadto mismo sa summary proceedings. 1 year lang. Pagkapas na, dili ka na maka-file og kaso nga forcible entry. Naay laing remedy may tugon na. Pero hinahinay sa ta para masabtan yung mayo. So pagkaibaw nimo nga naay nanulod mga informal settlers, giguba ang kural. So there is forcible entry. Diba? Kay ilang mang giguba without the consent of the owner. So, klaro kayo, wa pag yung kakilagin sa sila. So, dagan ka sa barangay. Now, kano sa manimo na diskubrihan nga dunay netabo or kining mga informal settlers na diskubrihan nimo nga nakasulod sa imong property. Ibutang talang panalitan September 13. Karon. Gitagalan ka sa atong balaod og 1 year pwede ka maka-file og forcible entry. 1 year. From the discovery nga nahitabo nga ang yuta nimo dunay nagpuyo nga laing tao. In other words, pwede nga first, second month ato nang igahin para sa barangay. No? Dili pa maabtan og 1 year pwede na nimo ma-file ang kaso na sa korte kay wa pa man mo prescribe og 1 year. Antimanan na to nga kung dawaton ka na sa korte, summary procedure ang gamiton. Position paper lang aron masulbad sa labing dali nga panahon ang maong problema. Mo i-submit sa isig ka kontra.
Although naay mga procedural nga mga pamaagi sama sa conciliation o mediation proceedings. Dili na mawala part, di sad na mawala. Sagad mo nang pag-abuhaton. So take note 1 year. So balan tayo nun kay basig mo ka pa sa 1 year na mag-file ka og kaso nga forcible entry. Unya day mo, wawan atong abogado na nga maingon na dayon ang judge o ang kontra nga, Your Honor, please, I would like to inform my opposing counsel that this case is no longer practicable in this sala, Your Honor. Why? Maingon day ang judge. Prescribe naman ni Sir, Judge. 1 year naman ni kapas. So I move for its dismissal. Now, mausahan ka. Hindi ka natagaan na ng imong appearance fee. Kay mo ingon naman itong kliyente nimo, grabe po si Sir, oy. Wa magyan magpaybaw nga prescribe naman di ay. Diba? So balantayonon. Dali masulbad kay summary procedure, pero balantayonon. Niya pala ang kaso, unlawful detainer. Halos man nagsama na sila 1 year ang prescription. Ato na nga timanan. No, timanan tanan. Kay mo may tuyo na ning ato special class sa Nuda Veritas. Kay bao ko, istranyo kini nga mga pulong diha kaninyo. Pero gusto ko lang nga kamo ma-educate pinagi din sa atong programang Nuda Veritas. Katong wa makaibaw, wa makapaminaw nining antong programa, magyaw-yaw kakabahin sa summary procedure, musiga kanang ilahang kalimutaw mura og LED. Kay usani kaning galaraw-laraw gilang pananaw kayo sa pakining istoryahan niya, di makukasabot karon pa man ko makadungog. Di ba? So diferensya ang tao nga well-informed sa tao nga dili well-informed. Unya, angin na itong nga morning tuyo sa itong programang Nuda Veritas. Okay, so unsa pa'y angin na kong i-share. Dirita sa lain nga mga katungod sa tao nga kung panalitan, dunay na tabo nga paglapas, no? Na isuhan ka og certificate of title or dunay nakakuha og certificate of title nang malampuson siya sa pag-fake sa maong certificate of title. Agi mo na ng pag-question 10 years. Gilimitahan ka sa balaod nga 10 years. Mao na gitawag na og implied constructive trust. Implied constructive trust. Ay, mga terminology kana nga di taganahan na pero importante sa para may bawo kita. No, nining atong special class sa Nuda Veritas. Nanon sa man kining implied constructive trust. Actually mga abogado ray maka tingabgam sila baba. Pero murabag naay mga abogado nga may balo magpasabot sa mga kliyente. Naa sa mga abogado nga more shortcut. Ay sus, okay kayo ni. Way problema. Kinigod siya, ato ba kasi ang kliyente, kinigod siya, mo nang gitawag sa blog nga implied constructive trust. So musiga na sang kalimutan siyang kliyente, unsa ba ka nang iyang ginganlan implied constructive trust. Alright. Paibaon ta kamo. Kanang implied, makadungog na nga nimog implied constructive trust. Ambot ipasabot na nga kung si Pedro, pananglitan Pedro, nakahupot siya og titulo sa yuta, pero questionable ang iyang pag-secure sa titulo sa yuta. So ang balaod ng gingon nga, siya la murag gitugyanan pagunit ni ana nga maong nga trust or certificate of title, pero iyang na-procure ang maong certificate of title pinaagi sa paglimbong dito sa Register of Deeds. So pwede ka na ma-recover. Pwede ka na nimo nga mabawi within a period of 10 years. 10 years ang gitagal ma-recover na nimo
In other words, di ka magpakawala paglaom. Kadyo lang ha. Kadyo magmaritis ako diha ninyo. Sa maniha. Nag-text na ko dire ang kadyo. Dara. Your account has unpaid balance 25++. To restore service, please settle your outstanding balance immediately. Panghingan lang dahil niya asa na pita magabayad. Kikasubo na ko. Nibalhin naman ko. PLDT ba di? O PLDT. Nangutana ko sa Smart nga, si ato sir, nako ako ipaputol yun officially, i-notify ta mo nga, dili na ko, nagbalhin na ko, iputol na ko ang PLDT. Siya na, dili ra ba may mudawat na sir, payment lamang dawaton, adto kagyo dito sa opisina dito dapit sa Carmen Dols, Mercados, Cogon. No, nako, ay bahala ka na diyoy. Wanang lang ko magbali-bali. Sige silang paningil. Sagda na lang nato na sila. Kadyot lang yung kaayo ha. Kay di man maayo ang serbisyo. Sige lang ingon nga pailob lang, pasensya lang kay i-restore nabtan pag sunod adlaw. Sa may ganahan na. Okay? Kadyot lang ha. Paspasa sa oras na to nining atong special class. Oy. Alright. Sir, naay age limit daw. Matod pa ni Kwan. Ni Junjun Makas. Oy, Junjun. Condolence sa imong papa. Gikuha na ni Lord. Sir, naay age limit daw. Magpamimbro sa SSS. Maoy ingon nila. Di na daw pwede basta edad 60 or senior citizens. Kurika. Diyan gyud kutob sa 60 years old. Alright, September Virgo. Abi ni mo Sir Frank. Uy, tsaka yung isulti na ko, no? Wala pa ko sukad na kalon sa akong pag-ibig. Akong pahutana sa Nuda Veritas. Pwede ko kahani applyan og lamsam sama sa SSS o dili. Naduda ko nga dili. SSS noon, pwede. No? Pero speaking of lamsam, wasa ko kadungog kay ang sagad madunggan ako sa SSS, mara man ang salary loan. Kanadto, akong uyuan kanadto, galon siya, educational loan. Murag wala naman naron. Galon siya kay para makabayad siya sa tuition kay ako iyang gipa-eskwela. Tong akong uyuan. Buutan nga tao. Ako di ko mahimong ingon ini og di patungod sa akong uyuan. Siguro mananggiti ko hangtod nini mga panahon na. So, wa ko kadungog kanadto daghang mga programa housing repair nana di ba sa SSS murag gitangtang nana. Nadunggan ko lang kining kanadto educational plan or loan. Wa nasabna nini mga panahon na. So kini para lang yun ni sa pension pag-retire ninyo. Akong tanaw. I hope I'm wrong with that. Ha? Sige. Si Marlon. Sir, maayong hapon, Sir Frank. Oy, mayong hapon. Eden Fernandez, mayong hapon, Sir Frank. Watching you. Sige, salamat kayo ninyo, ha? Diri sa Cagayan de Oro, daot ang panahon, uwan-uwan. Karon nawala na sab ang uwan-uwan. Karon gabi mag-uwan na sab di. Basta kay katong mga gisalod na to tulo, di na gyud ma-pull out siya kay permanente na lang na kay uwan na mapuno niya. Di ba? Okay na lang, sige. Salamat gyud kaayo. Ana nga nita. Asa kuan sa atong pag-recover bawion na to 10 years. Ang kaso nga i-file na dito sa korte, reconveyance of the property. Dito na dayon, evidensyari na lang ang issues nga resolbahon na ipakita ang mga ebidensya. Why are you claiming that particular property, which has already a corresponding certificate of title, be reconveyed in your favor?
So imong i-prove lugar na. Okay? Tanawa. Kamo nga naa diha mismo sa mga probinsya, at least na educate mo og gamay. Wa pa nga nita makaatagad sa ubang mga pangutanang gitunol dinhi sa ato nga pagpanaguban. Kadyot lang ha. Noda Veritas, pwede na di ay ta mo file og petition sa Kumilik ana sir, mientras tanto sayo pa. Kung kaduda ka nga pwede, mag-file ka og affidavit complaint. Nga mauna siya, doon na siya incumbent public official, ang full name niya, no? Unya i-prove na to nga kini siya iyang asawa mo kana didto na sa affidavit complaint. Aron ma-question og dili na siya pwede nga mahimo og ideklarar siya sa Kumilik nga disqualified siya. Ayaw mo panuko. Kay mamanigisaad ni George Garcia, ang chairman sa Kumilik, nga sila kuno karong panuna alisto na gyud kayo. Okay. O sir, kusog jud ulan. Mo lagi dihang dapita sa puerto. Ang amo dire gakawala-wala man. Ni ay naputol ilang trabaho, ila lang gidaot ang dala sa tambo bisan dili need og kanal. Buhatan jud nga dili mana gabaha dihang dapita. Dapat didto unahan sa tambo gibuhat. Ay, Tambo Carmen siguro ni, no? Nanay mga issue lagi. Karon na sila ariglar. Pero nganong dili Manila sudungon ang kahimtang sa makanhan? Neglected ang makanhan part. Hantod nining mga panahon na. Gusto man sa uban nga moasenso, ma-improve ang mga talanawon, ilabi ng access road diha. Pero ang gitagaan og priority ang lokal. Pero hantog karon ang lokal wa magpakabana part. Karon na nga ilang lihokon. Matunto pa baka nato ang katawhan. Nagpiyong pa ba gyapon ang mata sa katawhan nga nagmakuli sa pagsudong sa matuod nga kahimtang o kakawangon nga nasinati sa katawhan ding dapita sa makanhan. Karon na. Ingon nila, nalakbitan ko ganina di sa pulso, kada adlaw kuno sila gamiting, na ako no sila mga team nga mo ni. Na naman na. Pero ang tanan part, kabubuton sa katawhan. Kung panalitan, dili na muduyog ni mong katawhan, lisod makayo dili nato dawaton. Kay mao man kana ang mandate sa katawhan. Mao man kana ang kasuguan or mando sa katawan. Pugos tang mutahod niya ng mga bayna. Karon na lugar, tanawa kini ang buhat kunog kanal. Bisag dili ba nas tambo. Amo tugasan ni Tambo Carmen sa kanang unahan pa siguro. I think Tambo Carmen ang dapit sa Commission on Audit. Murag Tambo Carmen man siguro na. Siya dili man balahaan kay mudagan man siguro tubig diretso ping usuba. Yung sila nga naayunahan nga gabhaan. Dili nila ga buksan o mag-construct og drainage. Mo na yung siguro ipasabot, no? Ay, ni kalibutan. Oy, kanabang politika ba? Kung minus ka o pasensya, ay, ma-stress ka. Okay, Sir Frank, maayong hapon, naalang unta ko ipautana kung duulan ka sa isa ka tao o ingnon ka nga wala kay buot, bisa naa ka sa imong property. Bisa naa ka sa imong property og nagkalingaw ka og paglimpyo, unsay buhaton, Sir Frank? Wa kay buot nya naa sulod sa property. Ibaliwala lang nato kung kanang gasulti nga bali ang wala kay buot tuas gawa sa koral. Di na lang kanang ingon na barangay man na nga level nga ma-resolve. Kana bang away silingan siguro but nimo ipasabot ni ini, no? Wag ingnan kuno nga walay buot
except kung violente na gyud siya, kung mosulod siya sa lagwarta, property sa gingnan niya nga walay buot, na lain na ang istorya. Nanay inunta, that is already considered criminal in nature. For being a trespasser of the private property, nga kung kinural nga ni ang maong property, meaning nga, ang dili way kalimbigitan sa maong pagpanagya sa maong property shall be excluded. Dili siya pwede makasulod. Naay doctrine na principle sa balaod ubos sa atong Civil Code of the Philippines, doctrine of self-help. So in other words, kung naay tao nga mo taak sulod sa imong property, pwede nimo siyang puspusan. I-exclude siya within your premises. Abugon nimo siya, imo ba siya nga tiraduron, imo nang katungod kay nakasulod siya sa mao nga property. In fact, ang naanay mga celebrated nga mga kaso na napart. Gipusil, patay. Na-acquit ang mao nga tao. Ngano man, doctrine of self-help. Sulod man siya. Giwarningan siya, ayaw lagi. So kay isog man lugar siya, pusilon pabitaw patay. Dili lang ingon ta naay mga kaso na naabot sa Supreme Court. Bisag lokal. Usa sa akong ila. Nga bago pa siya nag-retire karon, pero na siya kaso ingon na acquitted. Acquitted. Nag-relax na siya karon. Ingon na ang sitwasyon. Alright, kadyot lang kay kaayo ha. Kung ako sir, nagprint ko og t-shirt. Wow! High profile ang iyang dating sa pagkampanya si Marlon. Kung ako sir, nagprint ko og t-shirt para mailhan ko sa katauhan sa Barangay Dalirig, Manolo Fortich. Kaso ba ko sa kumilik og magsuot ato sir? Sa pagkakaroon makaso ka. Premature campaigning. Ilabi na kung ibutang nimo diha Marlon Malilong, magkakakaso ka. Pero butang nga ni og Frank Mendez, mingon sila, ay sa Nuda Veritas man na. Di ba lon? Sama di. Pero kung panalitan, magpa-print ka og t-shirt karon. O niya, ibutang ni mo diha, ako si Marlon Malilong. Okay? Diha sa t-shirt, ha? Bisag wa na ingon dito nga vote-vote. Sangko kita sa vote-vote na, no? So, kung na kay t-shirt ingon na, bisag wa na mo na butangi. Pero tungod, kay bawal man karon ang balaod sa Comelec nag-ingon nga, kung makafile ka og Certificate of Candidacy, nato Agosto 28 ngadto sa September 2 or September 2, no? Unya dayon magpadungog-dungog ka na sa imong mga silingan nga kandidato ka, bawal ka na. Gi-consider ka na nga premature campaigning. So, ang t-shirt imbis nga Marlon ibutang nimo, butang ni Nuda Veritas. Nuda Veritas. Nana lang. Unya gamay nga ngalan Marlon. By Marlon. Pwede ba na? Di gyapon pwede. Oo. Ay lagbutang sa imong ngalan. Nuda Veritas lang ibutang dihalon. Unya dayon i-email sa ko at tanaw nako. Alright, sige, salamat. Kung ako sir magprint og t-shirt para mailhan ko sa katawhan sa Barangay Dalirig, Manolo Fortich, kaso ba ko sa Comelec og magsuot ato sir? Now, ako nang gitubag imong pautan alon ha. Kini nga para lang nga dili ka ma-disqualified. Kinsa may nasayod lon nga moabot ang panahon makaamgo ang katawhan des Dalirig, Manolo Fortich nga angayan ka nga angayan ka nga pilion isip usa ka barangay official den dapitas Dalirig. Di ba lon? Ay lang ka og tingog yun. Kay basin unya og dunay argubyado. Ako na lang mag-istorya. Alright, sige.
Minaw ginis Marlon kay nag-okay siya. Okay, sir. Okay? Kadjot lang yung kaayo, ha? Unsa man ning buyer in good faith. Kini maayo ni, ha? Buyer in good faith. Nagpalit og yuta pero in good faith. Kana usasab na sa atong balantayonon. Kita nga naa sa probinsya, no? Kay usahay na yung mga kaso nga gipalit pero in bad faith. Na ay mga kaso diha nga niduol nimo kay i-gi-offer ang mao nga yuta, gipalit nimo in good faith. Kunya ngadto doon ay nag-question. Ang in good faith nga pagpalit sa luna sa yuta, mabawi pa ba? Dili na. Kay ang pagpalit in good faith man. Wag siya masayod o kinsa na siya. Tag-iya na maong ayuta. In good faith. So di ka makareklamo. Siya nga ako sige i-prove. Kaya ang iyahang dipinsan na gipalit ko man in good faith. So dili na nimo na ma-recover. Okay? Naaba na. Kaya under the law sa Civil Code of the Philippines, kung ikaw makapalit in good faith sa luna sa yuta, unya ikaw pagyud ang unang nakaparehistro dito sa Register of Deeds, naa na sa imong pangalan. Wa na sila mahimo. May pay magasalod sila tulo sa ulan karong mga panahon na. Alright, wa na tigong panodog oras dinhi sa ato karong pagpanaguban sa atong tulumanon. Magpasalamat saman mga students nato sa Nuda Veritas. Next time Friday, ato nagyapon na iandam ang inyong mga pangutana diha kay ato kanang itakol sa atong sunod nato nga klase karong Biyernes puhon 3 to 4 sa programang Nuda Veritas. Sangad sa atong kuyog si Ricky Langga part, pero ato sang basahon kini importanteng ilisgotan na ni Ma'am karong gabi sa programang Kalipay nga Mulahutay. Ako sa ning padparon ako dire kay ato ning basahon. Dira, paminaw. Ang mga santo dali makapasaylo kay naggamit sila sa pasensya o gugma. Akong sublion ha. Ang mga santo dali makapasaylo kay naggamit sila sa pasensya o gugma. Alas 6 karong gabi inyo madungog si Ma'am Girlie Gualberto Swan sa programang Kalipay nga Mulahutay. Suble kuyog ni Ricky Langga karong hapuna, kami moingon ang kadugan sa Dios lamang nagagikan. Mayong hapon.